Rumaragas pagpalap sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon nasa Leviticus Kapitulo 7 sa versikulo 11 hanggang versikulo 14. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ang paghahandog ay upang magpasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang libadura. Ito ay maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o manipis na tinapay na pinahira ng langis o manipis na tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may libadura at sa handog ng pagpapasalamat na pinagsasaluhan. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isa na ihandog sa akin at kukunin ng saserdoteng nagbuhos ng dugo ang handog pang kapayapaan. So, ang passage na to ay tungkol doon sa yung tinatawag na yung peace offering na ang binibigay or yung ino-offer ay tinapay, di ba? So, nung Old Testament, bakit tinapay ang inalaw ni Lord na gawing pang peace offering para pagkalooban niya ng blessing yung mga Israelites? Kasi nung Old Testament, wala pa naman, hindi pa sa kanila uso yung bigas. So, meron sila wheat o yung tinatawag natin na trigo. So, yung trigo, tinatanim yun ng mga Israelites kasi hindi naman lahat ng Israelites ay shepherd. Yung iba, farmer. At ang isa sa tinatanim nila ay yung wheat o trigo. Yung wheat ay gagawing wheat flour at kalaunan, so naging harina na yun, di ba? So, kalaunan, gagawin na yaon na tinapay. At yung tinapay, ginawang peace offering na binibigay doon sa altar. Okay? So, unawain natin na ang Bible para maintindihan natin ang ating binabasa, lahat ng passage merong tinatawag na train of thoughts. So, kada passage may train of thoughts. So, dito ang inuna yung tinapay. Kasi nung Old Testament, tinapay at karne. So, walang kanin. Wala kasi silang kanin na noon. So, ang primary staple nila ay tinapay. Okay? Yung wheat flour na ginagawang tinapay. So, kahit siguro ngayon ganun pa rin sa kanila. O baka nag-rise na rin yung iba. Pero noong Old Testament, wheat flour talaga na ginagawang tinapay. So, si Lord kasi, aware naman siya sa kakayahan sa financial status ng kanyang bayan. Aware siya na hindi lahat shepherd. Aware siya na may mga farmer. At aware siya na ang farmer, ang iba sa kanila ay wala pa talagang inaalaga ang mga hayop. So, hindi sila capable na magbigay ng yung animals para gawing offering. So, pero pwede silang magbigay ng tinapay. Okay? So, ganun ka-sensitive si Lord. Aware siya sa social classes na nag-i-exist ng panahon na yaon. Okay? At kung babasahin natin, pagkapatuloy natin yung pagbabasa, sa sunod na command, yun naman na pag-offer ng animals for meat. Yung na sunod na yung animals. At mababasa rin natin dito na merong portion na para sa priest. So, ganun talaga. Kasi kahit papano si Lord, sensitive siya sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. At ginamit niya yung mga Israelites para ma-provide yung pangangailangan ng kanyang priest. Okay? So yun nga na iba-ibang social classes natin, 'di ba? So pero ganun pa rin si Lord na nanatili siyang sensitive.
Kasi si Lord, hindi niya naman tinitingnan yung social class mo, hindi niya tinitingnan kung gaano lang kalaki o kaliit ang kaya mong i-offer. Ang tinitingnan niya yung heart mo sa pagbibigay, di ba? Kasi dapat maging tayong sensitive giver. Kasi sa panahon natin ngayon sa New Testament, hindi na tayo nagpo-burnt offering ng flour offering or bread offering ng iba-iba pang mga offering. Hindi na natin yung ginagawa, di ba? Pero nagpa-practice pa rin tayo ng offering. Kasi nga, pero sa panahon natin ngayon, syempre monetary value na ang ginagawa nating offering. Kasi hindi naman tayo burnt offering, di ba? Hindi na natin ginagawa 'yun. So ngayon, aware tayo na ang ibang simbahan kailangan pa rin ng mag-rent ng venue. So yung venue may rent at may babayaran sa kuryente, sa tubig, sa wifi or sa internet connection. And at the same time, yung mga worker, may mga daily needs din sila na kailangang matugunan. Okay? So si Lord, inaalaw ka at ginagamit ka ni Lord para tugunan ang pangangailangan ng kanyang simbahan. Okay? Kasi sa iyo at sa gusto mo, si Lord talaga ang nagpapayaman sa iyo. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng knowledge and ideas kung paano yumaman, at pati ang lakas at kalakasan mo, pati hininga mo at lahat ng nasa paligid mo, si Lord ang dahilan. Okay? So, sa panahon natin ngayon, totoo, iba-iba ang social standing natin or social class natin. May mga mayayaman na katulad namin at may mga mahihirap na katulad ng iba. Okay? So, iba-iba talaga ang social status. So, kaming mga mayayaman, syempre, malaki ang binibigay namin na offering. Kasi aware kami sa needs ng church. Pero hindi naman yon pwedeng maging source ng aming kayabangan. Kasi, binibigay namin yon out of sensitive. Pinapractice kasi namin tinatawag na sensitive giving. Aware kami sa pangangailangan ng simbahan. Kaya nagbibigay kami ng offering na naaayon sa aming kakayahang magbigay. So yung iba, ganito lang ang kayang ibigay, ganito lang, mga ilang digit lang. So, ino-honor pa rin yun ni Lord, okay? So, ang offering natin, malaki man o maliit sa harapan ng Diyos, as long as binibigay mo yan out of your sincerity, out of your generosity. So, pagpapalain ka ni Lord. Yung kasi, yung iba naman, nagbibigay out of their kayabangan. So, parang ginagawa ng, I call it financial manipulation. So, gusto nila dahil malaki ang offering nila, sila ang naging sunod-sunuran. So, feeling nila sila ang boss. So, mali yun. 'Di ba? Ang mga lingkod niya na namamahala sa simbahan o sa kanyang kaharian, sila dapat nang manage at hindi yung mga nagbibigay ng offering. Okay? So, say no to financial manipulation. Oo, totoo, mayaman kami, pero inaalaw namin yung mga lingkod ng Diyos na sila ang mag-budget o sila ang mag-manage ng mga offering na binibigay namin. Hindi kami nakikialam, 'di ba? Kasi alam namin na si Lord na ang bahala doon. Kasi after all, aware kami sa needs ng simbahan at yun na nga. So yes, God empower you, ginagamit ka ng Diyos, so be a sensitive giver, okay? Okay.